Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Shilbert Maglinaw. Kwento ito ng kaibigan niya at nangyari noong 1999 sa lugar ng Burawin, Leyte. Isang ganap na guro na ngayon itong si Randy. At ngayon ay nagtuturo siya sa bayan ng Dagami sa probinsya pa rin ng Leyte. Pero bago siya maging ganap na guro, nagkaroon siya ng kakaibang karanasan nung siya ay nag-aaral pa lamang ng kolehiyo. At ang karanasang ito ay palagi nang nakatatak sa isip niya dahil di niya sukat akalain na kahit makabago na ang panahon, makakatagpo pa rin siya ng ganitong nilalang. Tubong bayan ng Dagami talaga itong si Randy. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo nung panahon na to, nang biglang magkaroon ng proyekto ang buong paaralan nila na kung saan lahat ng mag-aaral ay obligadong makilahok sa magaganap na pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang mahihirap o di naman kaya pamilyang nasa mga liblib na lugar na hindi man lang naaabutan ng tulong ng gobyerno. Tulong pinansyal at kaunting makakain ang ibibigay nilang tulong. Sa puntong yun, binigyan na ang lahat ng mag-aaral ng kani-kanilang lugar na dapat nilang puntahan sa buong probinsya ng Leyte. At mapalad naman itong si Randy dahil ang lugar na ibinigay sa kanya ay ang bayan ng Burawin na siyang katabi lang ng bayan nila. Kaya naman ganun na lang ang tuwa niya, maging ang 3 pa nitong kasama na sina Robert, Dante at Karen. At gagawin nila ang proyektong ito sa loob ng 3 araw. Binigyan ng eksaktong lokasyon ang mga to kung saan at anong baryo ang pupuntahan nila. At ito nga ang baryo kung nasaan ang bundok ng Mahagnaw na siya namang tinitirahan ng mga taong hindi man lang naaabutan ng tulong ng gobyerno. Kailangan din nilang maidokumento ang lahat ng gagawin nila habang sila ay nandun sa lugar na pupuntahan nila. Kaya naman nagdala ng kamera ang grupo ni Randy upang magawa nila ng tama ang proyektong ito. Araw ng linggo, ito na nga ang araw na gagawin na nila ang proyektong ito. Bumiyahe itong 4 mula Dagami papuntang Burawin. Pagdating nila sa bayan na to, agad na nagtanong ang mga to kung papaano makarating sa baryong itinalaga sa kanila. At dito nga, magmula bayan, kailangan pa nilang bumiyahe ng kalahating oras sa pamamagitan ng habal-habal. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ang mga to, biglang nagtanong ang driver ng habal-habal kung ano ba ang gagawin nila doon. Ika naman ni Randy, may proyekto kasi ang paaralan namin. Mag-aabot kami ng kaunting tulong sa mga pamilyang hindi masyadong nabibigyan pansin ng gobyerno. Tulad na lang ho ng pupuntahan natin. Diba, liblib na lugar na yon? Kailangan din naming malaman kung ano ang mga pangangailangan nila. Sagot naman ng driver na to. Yun lang ba ang gagawin nyo dun? Ang payo ko lang mga iho, huwag na lang kayong magtatagal dun. Alam kong di nyo alam kung ano ang lugar na pupuntahan nyo. Maraming kwento-kwento na may mga taong nagagawi doon pero hindi na nakakauwi. Sabi ng matatanda, matagal ng panahon na naninirahan ng mga yan dyan. Kaya mas mabuti, huwag na lang kayong magpaabot ng dilim dun. Ika naman ni Randy. Manong naman,
Ano bang tinutukoy nyo? Aswang ang mga nakatira doon? Manong, nasa makabagong panahon na tayo ngayon. Wala nang mga ganyang nilalang ngayon. Sagot naman nitong driver. Kayong bahala. Basta ako, binalaan ko kayo. Tuloy-tuloy lang ang biyahe nila hanggang marating nila ang dulo ng daan. Dito na rin huminto ang habal-habal at nagwika ang driver ng, "O paano? Hanggang dito na lang ako. Yang kakahuyan na yan, diretsuhin nyo lang yan. May makikita kayong ilog dyan. Tumawid kayo dun. Tapos nun, mararating nyo na yung hinahanap nyo. Mauna na ako ha. Ayokong magtagal dito." Ganun na lang ang tuwa nila Randy dahil yun pa lang ang unang pagkakataon na makalabas ng bayan nila ang mga to. Tapos, ang ganda pa ng lugar at parang nag-nature tripping na rin ang mga to. Pero di pa man nakakalayo ang mga to. Narinig nila ang driver na to sa huling pagkakataon na sinabihan sila ng, "Huwag kayong magpapagabi dyan!" At saka nagmamadali itong umalis. Tinuloy naman na nila Randy ang paglalakad habang panay ang pagtatawa ng mga to sa mga sinabi ng driver na yon. Ilang minuto pang naglakad ang mga to sa gitna ng kakahuyan. Tumambad ang napakalinaw at kulay asul na ilog sa mga to. Dala ng init ng panahon, naingganyong maligo ang mga to at dito nakuhang maglaro, maghabulan at magkantahan ng mga to na para bang wala ng kinabukasan. Hanggang may lalaking bigla na lang lumabas sa halamanan at nagsabi ng, "Ano ba? Ang iingay nyo ah! Binubulabog nyo ang kagubatan. Bakit ba kayo nandito?" Kaya ganun na lang ang takot nitong magkakaibigan. Pero imbis na manahimik, sinagot ito ni Randy ng, Manong, taga-kabilang bayan ho kami. Pinadala po kami rito ng paaralan namin para mag-abot ng kaunting tulong sa mga taong naninirahan sa paanan ng bundok." Galit na sagot naman nitong lalaki. "Tulong? Hindi namin kailangan ng tulong nyo. Pero bagamat nandito na rin lang kayo, pasensyahan na lang tayo. Hindi na kayo makakauwi pa ng buhay." Mas lalo namang nakaramdam ng takot ang mga to. Kaya naman naghawak-hawak ito ng mga kamay at marahang umatras papaahon ng ilog. Yung lalaki naman, akmang tatalon na sana sa tubig nang biglang may tinig na narinig ang mga to na nagsasabi ng, "Tama na yan, Gabo. Umuwi ka na. Mga bata, ipagpaumanhin nyo ang kagaspangan ng ugali nitong apo ko. Ayaw lang talaga niya ng may gumagambala sa katahimikan nitong gubat. Narinig kong pupuntahan nyo ang lugar namin. Hali kayo, sumama na kayo. Ipapakita ko sa inyo ang lugar namin." Bigla namang nakahinga ng maluwag itong magkakaibigan. Buti na lang, dumating ang matandang to. Dahil kung hindi, baka may nangyari ng masama sa kanila. Agad namang umahon ang mga to at binitbit ang mga dala nilang gamit at diretsyong tinawid ang ilog na yun, habang nag-aantay naman ang matanda sa kanila. At pagkatawid nga nila ng ilog, agad na naglakad ang mga to kasama ang matanda. Yung lalaki naman kanina, hindi na nila muling nakita pa. Hindi umiimik itong matanda habang naglalakad. Kaya naman ang magkakaibigan, tahimik lang din
habang sinusundan ang matanda. Ilang minuto pang naglakad ang mga to. Bumungad kila Randy ang iilang kabahayan na tila lahat ng naninirahan dito ay abalang-abala sa mga kani-kanilang ginagawa. Pero nung nakita ng mga to ang grupo nila Randy, bigla na lang napahinto ang mga to at direktang tumingin sa kanila. At ultimo mga bata, natigilan din ang paglalaro. Na animoy nakakita ng multo ang mga to. Diretso lang na naglakad ang matanda at sinabi nitong, "Hali kayo, tumuloy kayo sa mumuntikong kubo." Ito namang magkakaibigan, medyo nagulat sa mga naging reaksyon ng mga tao doon. Pero ang inisip na lang nila Randy na baka ngayon lang nakakita ng taong taga-syudad ang mga naninirahan doon. Kaya naman ganun na lang kung tumingin itong mga taong ito. Pagpasok nila ng kubo nitong matanda, nagtanong itong matanda kung ano ba talaga ang pakay nila Randy doon. Wika naman ni Randy, "Inang, mamimigay lang ho kami ng kaunting maitutulong. Mula ho ito sa aming paaralan. Ito nga ho, dala-dala namin." Sagot naman ng matanda, "Abay kababait naman ninyo. Magpahinga na muna kayo. Titipunin ko na muna ang lahat ng tao dito. Siya nga pala, ako ang pinuno nila dito. Kaya kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang ipaalam sa akin." Tumango naman ang mga to at inumpisahan ng ayusin ang mga dala nila upang ipamigay sa mga taong nandoon. Maya-maya nga ay bumalik na ang matanda. Ika nito, nasa labas na daw ang mga tao at nag-aantay. Pagdungaw nga nila Randy ay nakita nga nila na nakapila na ang mga tao doon. Pero napuna nila, nakakaunti lang pala ang mga naninirahan dito. Kaya sigurado, sobra ang mga dala nilang pagkain at damit. Kaya naman ika ni Karen, doblehin na lang ang ibibigay nila nang sa ganun, maipamahagi ang lahat ng bitbit nila. Sinimulan na nga nila ang pamimigay habang si Robert at Dante naman panay ang kuha ng litrato upang maidokumento nila ang ginagawa nilang yun. Pero habang nagaganap ang pamimigay, napuna ni Randy na lahat ng tao dito tila walang reaksyon sa mga nangyayari. Ningumiti, hindi nila nakikita sa mga to. Nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dante. Pagtingin nila dito, yung isang batang tila 9 na taong gulang lang ay kagat-kagat ang braso ni Dante. Ayaw itong bitawan ng bata at nanatili lang itong nakakagat. Habang si Dante naman, panay ang hatak sa kamay niya. Agad namang nakita ito ng matanda kaya sumigaw ito at pinatigil ang batang yun. Agad na inutusan ng matanda ang 2 kalalakihan na dalhin dito ang bata. At nung nasa harap na ito ng matanda, agad na kumuha ng malaking kahoy ang matanda at 2 ulit nitong pinalo ang kamay ng batang to. Laking gulat naman ni Karen at Randy na nooy katabi lang ng matanda. Paano ba naman? Sa kapal ng kahoy na yun at sa murang edad ng bata, tsak na mababalian ito ng buto. Kaya naman agad nilang pinigil itong matanda. Pero nagalit itong matanda at nagwika ng, "Huwag kayong makialam. Dapat, bata pa lang, tinuturuan na ng leksyon para hindi nila makalakihan ng maling pag-uugali."
Kaya naman nanahimik na lang itong dalawa habang tinitignan itong bata. Pero nagtataka si Karen at Randy dahil parang hindi man lang ininda nitong bata yung pagpalo na yun. Wala lang, nakatitig lang ito ng matalim sa matanda. Biruin nyo, sa lakas ng paghataw na yun, kahit nakamay ni Randy talaga namang mababalian. Tapos, yun pa kayang batang yun? Sa kabilang banda naman, walang tigil ang pagdurugo ng sugat ni Dante, dulot ng pagkagat nitong batang to. Kaya naman ipinahinto na muna ng matanda ang nagaganap na pagbibigay nila ng mga gamit at pagkain. Tapos, si Dante naman, agad nilang dinala papuntang kubo ng matanda. Pero habang naglalakad papalapit si Dante, para bang nagkagulo ang mga tao doon at agad na pinalibutan itong si Dante. Kakaiba ang ikinikilos ng mga taong ito. Di mo alam kung tinitignan lang yung sugat ni Dante o kung may iba pang balak ang mga to. Nung makapasok na ng kubo si Dante, pilit pa rin siyang tinitignan ng mga tao mula sa labas. Kaya nakaramdam na rin ng takot itong magkakaibigan. Pinaupo ng matanda itong si Dante. Kumuha ng lana itong matanda at agad na nilagyan ng sugat na yun. Pero pagdampi pa lang ng lanang ito, namilipit kaagad sa sakit itong kaibigan nila. Nawaring pinuputulan ito ng kamay. Kaya naman ganun na lang ang pagtataka nila Randy. Dahil lana lang naman yun. Pero bakit ganun ang reaksyon ng kaibigan nila? Pagtingin nila sa lanang ito, may nakababad rito na tila mga laman loob ng kung ano. Bumanggit na mga tila orasyon itong matanda habang pinapahiran niya ng lana ang sugat ni Dante. Gawa ng nagwawala itong kaibigan nila. Lahat ng atensyon nila Randy ay na kay Dante. Pero nung napabaling ang tingin ni Randy dito sa matanda, laking gulat niya nang habang nakayuko itong matanda sa tapat ng braso ni Dante. Walang ano-ano'y, tumulo na lang ang laway nito at diretsong pumatak sa sugat ni Dante. Hindi niya sigurado kung totoo ba yung nakita niya. Maya-maya, kumalma na itong kaibigan nila at nagtuloy-tuloy ito hanggang makatulog. Nagpaalam ang matanda na lalabas na muna siya. Kaya naman itong magkakaibigan lang ang naiwan doon. Yung mga tao naman na kanina'y nakapaligid doon sa kubo, unti-unti na ring nawawala. Nag-usap naman ang mga to dahil napuna nila na tila may kakaiba sa mga taong naandun. Kaya naman ang sabi ni Karen, mainam na kinaumagahan, dapat daw ay umuwi na ang mga to. Sumang-ayon naman ang lahat at kumain na lang ang mga to habang binabantayan nila itong si Dante. Lumubog na ang araw pero hindi pa rin bumabalik ang matanda. Madilim na. Kaya naman inilabas na ng mga to ang debaterya nilang lampara. Nagtataka itong magkakaibigan kung bakit parang tahimik ang buong kapaligiran. Kanina pang tahimik doon magmula nang umalis ang matanda. Kaya naman dala ng kuryosidad, lumabas itong si Robert. Ika niya, titignan niya daw kung bakit tahimik at magtatanong na rin siya kung nasaan ang matanda. Maya-maya, narinig na lang ng mga to ang tinig ni Dante habang nagwiwika ito ng, "Mga tol, nanghihina ako. Nagugutom na rin ako." Paglingon nila dito, kita nilang nakapikit pa ito. Nakakunot ang noo
na tila iniinda pa rin ang kirot ng sugat niya. Agad naman nila tong pinaupo at binigyan ng tinapay. Pero unang kagat pa lang ni Dante, iniluwa niya ito at ang sabi niya, "Ano ba to? Ba't ganito? Parang bulok na to ah." Nagtaka naman ang mga to dahil yun din naman ang kinain nilang lahat. Nang bigla na lang kumalabog ang bubong ng kubong ito, kasabay ng pag-alingasaw ng mabahong hangin. Nabigla naman ang magkakaibigan, kaya ganun na lang ang paghahawak-hawak nila ng mga kamay habang nakatingala. Rinig din nila na may gumagalaw dito. Kaya naman habang tumatagal, patindi ng patindi ang tensyong nararamdaman nila. At dito na lumabas ang lahat ng takot nila. Nang tuluyan ng mabutas ang bubong at tumambad ang napakalaki at namumulang mata ng kung anumang nilalang yun. Guys, bitin no? Pasensya na. Ang haba nito eh. Hindi ko naman kayang tapusin lahat. Gawa ng may trabaho rin ako. Kaya sana maintindihan nyo. Tsaka 2 part lang naman to eh. At yung ikalawang part, punong-puno ng aksyon talaga. Kaya sana hindi kayo mainip o magalit. Yun lang muna. Pero bago ko pa tuluyang tapusin ang kwento, papasalamatan ko na muna ang lahat ng members ko na sina Ma'am Roslyn Arante na 8 buwan ng lahing babaylan member, Ma'am April Harencio na 2 buwan ng lahing babaylan member, Ma'am Michelle Cedron na 9 na buwan ng lahing babaylan member, ang lodi kong si Ominous Cookie na 6 na buwan ng lahing babaylan member. Uy, subscribe kayo dyan ha. Ma'am Josephine Juanita Rubielos na 3 buwan ng nag-iisang punong babaylan member. Sa pinakamakulit na member ko na si Ma'am Aubrey Delgado na 9 na buwan ng lahing babaylan member. At Ma'am Baby Saralyn Armado na 7 buwan ng lahing babaylan member. Shoutout ko na rin ang mga tagapakinig ko na sina Oman Managaran at Amira Managaran, Red Rivera, Gerald Palo, Michelle Yabut, Norcadri Eleria, JP Chulipa Q, at Francia Garcia. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.